Hindi ko alam na nagtitiis siya para lang maloadan niya ako dahil load lang naman ang habol ko sa kanya. Kaya nagkahamunan silang dalawa ng 1 versus 1 sa ML at kung sino ang mananalo ay sa kanya ako mapupunta. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Sol at nagsimula ang lahat nang meron siyang makilalang isang lalaki sa Facebook. Hindi na matandaan ni Sol kung sino ang nag-add sa kanya sa isang GC pero doon siya nag-send ng kanyang picture. Kaya may isang lalaking nakakita sa kanya at dito na sila nagkakilala at tawagin na lang daw natin siyang Ken. Naging kuya-kuyahan niya si Ken nung una pero naging sila nitong nakaraang January 2023. Tumagal lang ng 3 buwan ang kanilang relasyon dahil nagloko si Sol at hindi niya alam kung bakit siya nagloko. Pero bago pa sila nagkahiwalay ay tinuruan muna siya ni Kent kung paano manood ng Korn at mag-Spider-Man. Pagkatapos nun ay nagvi-video call din silang dalawa ni Kent na pareho silang walang damit. Kaya si Kent ang nakipaghiwalay sa kanya dahil nagkaroon ng lalaki si Sol at ang lalaking ito ay tawagin na lang daw nating Je. Si Je ay taga-probinsya na hindi na nakapag-aral dahil wala na ang kanyang mama at papa kaya kailangan niya magtrabaho sa construction. Pero si Je ay meron din taglay kaya kung ano ang ginagawa nilang dalawa ni Kent ay ginagawa din na lang dalawa ni Je. Nagpapalitan silang dalawa ng mga private na video at niloloadan siya ni Je para makapag-video call silang dalawa ng walang damit. At ang hindi alam ni Sol ay nagtitiis pala si Je na hindi makakain para lang maloadan niya si Sol. Kaya 3 linggo lang umabot ang relasyon ni Je at ni Sol dahil load lang naman talaga ang habol sa kanya ni Sol. Nakipagbalikan si Sol kay Kent at nalaman yun ni Je dahil nabubuksan niya pala ang lahat ng account na ginagamit ni Sol. Pinagbantaan siya ni Je na kapag tinuloy nito ang pakikipaghiwalay kay Je ay ipapakalat niya ang kanyang mga private na video. At sa mga account pa ni Sol ipopost ni Je ang mga video kaya takot na takot naman si Sol. Kaya pinalitan agad ni Sol ang password ng lahat ng ginagamit niyang account at nag-away naman si Kent at si Je. Nagkahamunan silang dalawa ng 1 versus 1 sa ML at kung sino daw ang mananalo ay sa kanya mapupunta si Sol. Pero binlock na ni Sol si Je kaya walang 1 versus 1 na naganap. Kaya nagkabalikan silang dalawa ni Kent nitong nakaraang April at nagkahiwalay din ang buwan ng May. Hindi alam ni Sol kung anong pumasok sa kanyang kukote kung bakit naisipan niyang makipag-break kay Kent. Pero habang nagmo-move on siya ay nakahanap na ng iba si Kent at ang masakit pa dito ay pinsan niya pa ang naging bagong girlfriend ni Kent. Pero nagkausap pa silang dalawa ni Kent at ang sabi sa kanya ay miss na miss niya na daw si Sol pero may bago na siyang girlfriend. Kaya nagkabalikan ulit silang dalawa at meron pang isang lalaking naging karelasyon si Sol na tumagal lang sila ng 3 araw. Habang 6 na buwan na ang relasyon nilang dalawa ni Kent ay meron pa siyang isang naging boyfriend na itago na lang daw natin sa pangalang Jim. Nakilala niya si Jim dahil sa kabilang barangay lang naman ito nakatira. Si Jim ay mabait at sweet din. Pero parang amalas ni Sol dahil nung minsan pinuntahan niya si Jim sa isang tindahan ay nakita sila ng kakilala ng kanyang papa kaya sila ay napagalitan at pinagbawalan ng pumunta. Kaya simula nun ay hindi na sila nakapag-usap ng personal ni Jim at iniwasan na rin nila ang isa't isa. Matagal ding hindi nakapag-online si Sol dahil kinuha ng kanyang papa ang cellphone niya hanggang nakapag-online siya ulit. Nakita niya ang picture ni Kent na may kasamang ibang babae at tawagin na lang daw natin siyang Nene. Kaya chinat ni Sol si Nene at pinagmumura tsaka niya ito inaway ng inaway. Kaya naisipan ni Sol na gumanti kay Kent at pinagsesend niya ang convo nilang dalawa ni Kent kay Jim. At nakita naman yun ni Kent dahil nabubuksan pa rin ni Kent ang Facebook account ni Sol. Kaya gumanti din si Kent at pinagsesend ni Kent ang mga bastos na usapan nilang dalawa pati na rin ang kanyang mga private na video sa ate mismo ni Sol. Mabuti na lang at naka-online ang asawa ng kanyang ate kaya nakiusap si Sol na burahin ang mga video. Kaya itchanat na lang ni Sol si Sep ang lalaking naging karelasyon niya sa loob ng 3 araw. Niligawan ulit siya ni Sep at tumagal ang kanilang relasyon sa loob ng 2 linggo hanggang sa may nakilala na naman siyang isang lalaki na tawagin na lang daw nating Ian. Kaya hindi nagdalawang isip si Sol na ipagpalit si Sep kay Ian dahil mas malapit ang bahay nila Ian sa kanya. At nung araw na hiniwalayan niya si Sep ay yun din ang araw na sinagot niya si Ian at tumagal naman ang kanilang relasyon sa loob ng 1 buwan. Pero bigla na lang nawala ng oras sa kanya si Ian at minsan na lang sila nagkakausap kaya dito niya na naman nakilala ang isang lalaki na naman na tawagin na lang daw nating JP. Kaya pinagpalit niya na naman si Ian kay JP at hanggang ngayon ay sila pa ring dalawa. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento. Hanggang dito na lang Ate Charis. At feeling ko ay sobrang bata pa ng ating letter sender kaya ganito na lang siya magpalit ng lalaki parang nagpapalit lang ng damit. Baka pwedeng mag-aral ka na lang munang mabuti dahil yung ginagawa mong pagjojowa ay parang multiple choices, sobrang daming pagpipilian at sinasagot. At kung sakaling dumating ka na sa tamang edad at pwede ka na talaga mag-boyfriend ay kilalanin mo muna bago mo jowain, hindi yung jojowain mo muna bago mo kilalanin. Saka alam mo ateng, ang katawan natin dapat iniingatan natin yan. Hindi natin yan pinabo-view kung kani-kanino. Hindi porket naging jowa mo, kailangan mo nang ipangalandakan sa kanya yung katawan mo, kagaya na lang ng nangyari sa inyo ni Ken. Maging aral na sana sa'yo na munti ka nang kumalat yung private na video nyo nung isinend yun ni Ken. Kaya kung paano mo gustong pahalagahan ka ng taong magmamahal sa'yo, ay ganun mo rin pahalagahan yung sarili mo. Dahil hindi ko lang masyadong naidetalye sa kwento na halos lahat ng lalaking nabanggit ay naka-video call ni Sol nang walang damit.